Buo na ang desisyon ko. Alam kong nasaktan ko ng husto si Charlie. Kahit hindi ko ginusto. Dahil akala niya iniloko ko siya at ayaw naman niyang paniwalaan ng mga paliwanag ko. Kaya para hindi na siya mahirapan, ako na ang gagawa ng paraan. Kung ito lang ang tanging paraan para maging masaya na siya ulit. Kahit masakit ay gagawin ko. Kung ano yung sa palagay ko ay tama. I check my own money and everything I could use for my own and my child's needs. Hindi ako kukuha o magdadala ng kahit anong galing sa kanya. Dahil ayokong may maisumbat pa sa akin ang pamilya niya. 10:00 na ng gabi, ngunit wala pa rin si Charlie. Ngayong gabi ko napagpasyahang gawin ang plano ko. Pero gusto ko man lang sana siyang makita bago ako tuluyang umalis. Ngunit talaga yatang hindi ibibigay ng pagkakataon. Subalit napalingon ako nang may biglang bumukas ang pintuan at iluwa nito ang lasing na si Charlie. Nakatitig lamang ito sa akin na ang mga mata ay mapungay at galit. Nasanay na rin ako sa mga matatalim niyang mga tingin. Ganoon pa man, ay masaya akong makita siya sa huling pagkakataon. Kaya lumapit ako sa kanya at niyakap ko siya ng buong higpit at pagmamahal. Ito na ang pamamaalam ko sa kanya. Ilang beses kong hiniling sa isip ko na sana iyakapin niya rin ako, kahit sandali lang. Pero nakatayo lamang siya na parang estatwa. Puno na ng luha ang mga mata ko nang tingalain ko siya. Charlie, sambit ko at hinaplas ko ang mukha niya na bahagyan pa niyang iniiwas sa kamay ko. Parang hinihiwa na naman sakit ang puso ko dahil sa ginawa niya. Tumingkayad ako para halikan siya, kasabay ng pagbalong ng mga luha ko. Diniinan ko ang halik ko habang mariin akong nakapikit. At nang muli akong dumilat, ay nakatingin lamang ito sa akin na walang anumang damdaming mababanaag sa mga mata niya. Nagtitigan lamang kami sa ganitong posisyon nang bigla niyang hawakan ang bato ko at siilin ako ng mapusok na halik. Tinugon ko ito at halos hindi ako makasabay sa tindi ng pagsasanib ng mga labi namin. Halos lamunin niya na ang bibig ko at niya po sa bewang ko ang isang kamay niya. Kahit nauubusan ako ng hangin ay hindi ko siya pinigil sa ginagawa. Kahit himatayin pa ako sa uri ng paghalik niya sa akin ay hindi ko siya pipigilan. Saglit kong nakalimutan lahat ng bigat sa dibdib ko dahil nalulunod na ako sa ginagawa niya sa bahaging iyon ng katawan ko. Tumalikod siya sa akin. Niyakap ko siya mula sa likuran. Ilang minuto lang ay dinig ko na ang mahinang hilik niya. Bumangon ako at nagdamit saka bumalik sa kanya. Lumuhod ako sa harap niya at hinaplos ang mukha niya. Mahimbing na ang tulog nito at payapang payapa ang mukha. Wala ang galit at hinanakit na araw-araw niyang ipinapakita sa akin. I'm so sorry if I hurt you, my love. Kahit kailan, hindi ko gugustuhin saktan ka. Mahinang saad ko habang ang mga luha ko ay tuloy-tuloy ang pag-agos. Mahal na mahal kita, Charlie. Hindi kita niloko at hindi ko magagawang pagtaksilan ka kailanman. Pero mas pinili mong hindi maniwala sa akin. At ang pinakamasakit sa lahat ay gusto mong patayin ko ang anak natin. Hindi ko iyon magagawa. Siguro nga, hanggang dito na lang tayo. Ayoko nang mahirapan at patuloy ka pang masaktan dahil sa akin. Kaya ako na lamang ang lalayo. I love you, Charlie. Pagkatapos kong sabihin ang lahat ng iyon, ay muli ko siyang hinilikan, saka muling tumayo. Huminga ako ng malalim at tinapunan siya ng muli ng isang tingin, bago tuluyang bumaba. Maingat at mahina ang bawat hakbang ko at nakahinga ako ng maluwag, nang walang nakapansin hanggang sa makalabas ako ng pinto. Nakalak ang gate at ang gwardiya lang ang may dala ng susi, kaya napagpasyahan kong akyatin na lamang ang bakod sa gilid dahil nasa bandang harapan ng ibang pang bodyguards. Bago pa man ako makakyat ay nabigla ako nang makita si Risa. Ma'am, ano pong ginagawa niyo? Pabulong na tanong nito, saka nagpalingalinga sa paligid. Hayaan mo na ako sa gagawin ko at bumalik ka na sa loob.
Malamig na tugon ko sa kanya. Buntis po kayo. Baka kung mapano kayo kung akyatin niyo yung mataas na bakod. Hintayin niyo lang po ako rito at gagawa ako ng paraan para doon kayo mismo sa gate dadaan. Nagulat ako sa naging tugon nito. Pero bago pa ako makasagot ay nakaalis na siya palapit sa mga guards. Kinakabahan ako dahil baka ilaglag niya ang plano ko. Kapag hindi ako makaalis ngayon, ay siguradong wala na akong ibang pagkakataon. Maya-maya ay nakita kong pumunta sa likod ang gwardya at sinesa niya siya na ako ni Risa na lumapit sa main. Hindi na ako nag-isip pa at mabilis na tumakbo palapit sa kanya. Nabuksan niya na ang maliit na gate bago pa ako makalapit. Ma'am, sigurado na po ba kayo sa gagawin niyo? Sa totoo lang, kahit laging galit si sir sa inyo, sigurado akong kayo pa rin ang mahal nun. Kitang-kita po namin kung paano niya kayo tingnan kapag hindi na kayo nakatingin. Sigurado po ba kayong ayaw niyong ipaglaban ang pag-ibigan ninyong dalawa? Malungkot at sunod-sunod na tanong nito sa akin. Muli ay naiyak na naman ako sa sinabi niya. Ngunit kung hindi ako aalis, baka lalo lamang masira ang buhay ni Charlie at ang relasyon niya sa pamilya niya. Mahirap lumaban kung mag-isa ka lang na inilalaban ang relasyon. Marumi at masamang babae na ang tingin sa akin ni Charlie ngayon. Kaya kahit may konti pa siyang pagmamahal na natitira, siguradong hindi na rin iyon magtatagal. At hindi niya matatanggap ang batang nasa tiyan ko. Natatakot din ako para sa kaligtasan ng anak ko dahil lang sa inaakala niyang hindi ito sa kanya. Mag-iingat po kayo, ma'am. Madamdaming pahayag nito sa akin. Salamat. Tugon ko. Huwag po kayo magpasalamat sa akin, ma'am. Kulang pa po ito sa laki ng kasalanan ko sa inyo. Malungkot na sagot nito. What? Naguluhan ako sa sinabi niya. Pero wala na itong pagkakataong makapagsalita ulit dahil pabalik na ang mga gwardya, kaya mabilis na akong lumabas at lumakad palayo. Isang sulyap ulit ang ginawa ko para tingnan sa huling pagkakataon ang bahay namin. Ang tahanan na akala ko ay magiging lugar naming ng aming pagmamahalan, kung saan mabubuo ang pangarap naming pamilya. Masakit dahil hindi pala ito mangyayari. I love you, Charlie. Goodbye. Usal ko sa sarili bago tuluyang nilisan ang lugar na ang mga mata ay luhaan. Sumakay ako ng taxi at nagpahati sa bus station. Hindi ako pwedeng lumabas ng bansa dahil siguradong matetrace nila ako kaagad kung sakali. Kailangan kong humanap ng isang liblib na lugar na siguradong mahihirapan silang hanapin ako. Sa lawak at laki ng impluwensya ni Charlie, siguradong madali lamang niya akong mahahanap kung hindi ako mag-iingat. But what if hindi naman talaga niya ako hahanapin? Humapdi na naman ang dibdib ko. Sa dami ng lugar na nakita kong ang destinasyon ng bus ay pinili ko ang Ilocos. Ilang beses na rin akong nakapasyal doon, lalo na sa Vigan. At alam kong maraming lugar doon ang pwede kong tirhan ng walang makakakilala sa akin. Bumili rin ako ng sombrero upang siguraduhin walang makakakilala sa akin kahit pa makita nila ako. Isinuot ko rin ang dala kong dark shades at isinandal ang ulo ko sa upuan. Ngayon ko nararamdaman ang pagod at antok, kaya ipinikit ko ang mga mata ko. Hinayaan ko ang sarili kong madala ng karimlan. Miss! Miss! Gising na! Narito na tayo. Ito na ang huling istasyon at kailangan nyo nang bumaba. Napaunat ako sa pagkakaupo nang gisingin ako ng konduktor. Tirik na ang araw at ako na lang din ang laman ng bus. Mabilis akong tumayo at bumaba. Mabuti na lamang at itim ang salamin ko at nakasombrero ako. Kaya kahit papaano ay hindi ako nasilaw sa tinding sikat ng araw. Nagising akong mag-isa na lang sa kama. Hindi ko maiwasang hindi mapamura ng maalala ang nangyayari kagabi. Kahit marami akong nainom, ay alam ko ang bawat detalye ng naganap sa amin ng asawa ko. Mahigit 2 linggong hindi ko siya kinakausap o pinapansin man lang. Sinasadya kong umalis ng maaga at umuwi ng late para iwasan siya.
Gabi-gabi ay nilulunod ko ang sarili sa alak dahil hindi ako makapaniwala sa mga nangyayari sa buhay namin. Una, nalaman kong hindi ako pwedeng magkaanak kahit kailan. Pangalawa, ay sa kabila ng pagmamahal at pag-aalaga ko sa asawa ko, ay nagawa pa rin niya ang magtaksil sa akin. Sa kabila ng lahat ng ginawa ko para sa kanya, ay hindi pa rin siya nakontento sa akin. Pangatlo, ayaw niyang ipalaglag ang naging bunga ng kataksilan niya. Halos sumabog na ang utak ko sa tuwing maglalaro sa isip ko kung paano nila nagawa akong lokohin. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nagigising ang hayop na Dave na iyon. Ano nga bang mayroon sa kanya at nagawa niyang maakit ang asawa ko? Ngunit ganun pa man, mahal ko pa rin si Christina. Handa akong tanggapin siyang muli basta pumayag lang siyang mawala sa landas namin ang anak ni Dave. Kahit kailan na hindi ko matatanggap ang batang iyon. Isa pang dahilan ng pag-iwas ko kay Christina ay alam kong hindi ko mapipigilan ang sarili kong angkinin siya. Kaya mula noon ay hindi na ako natutulog sa kwarto namin. Ngunit kagabi, nang yakapin at halikan niya ako, ay napatid lahat ng pagtitimpi ko, kaya muli ay nagtali kami. I was a fool, but I'm actually expecting to see her as I woke up today. But she's not around. The room was oddly quiet, so I got up and took a bath. Maybe she's busy preparing for breakfast now. Ilang beses ko ring binaliwala ang paghahanda niya ng pagkain magpaumaga man o gabi. At alam kong nasasaktan ko siya. Pero mas masakit sa akin sa tuwing maiisip kong may ibang lalaking umangkin sa kanya dahil sa akin lang dapat siya. Bumaba ako para kumain dahil nagugutom na rin ako. Naabutan ko sa sala si Riza na nakaimpake at halatang hinihintay lang ang pagbaba ko. Anong ibig sabihin nito? Nakakunot ang noong tanong ko sa kanya. Umangat ang mga mata nito sa akin at malungkot ang bawat titig nito. Hindi ko alam kung bakit pero bigla akong kinabahan sa uri ng mga tingin niya. May halong kaba rin ang mga kilos niya dahil pinagsasalikop nito ang kanyang mga kamay at ang mga labi niya ay bahagyang may nginig ng magsalita siya. Good morning po, sir. Magpapaalam na po sana ako dahil gusto ko na pong mag-resign sa trabaho ko rito. May bahid ng kalungkutan ang boses niya. Napakunot ang noo ko dahil sa sinabi niya. Why? Hindi ba may sakit ang nanay mo kaya nagmamakaawa kang makapasok dito noon? Tinulungan ka pa nga ni Catrice para lang tanggapin kita. So, bakit bigla-bigla gusto mong umalis? Tanong ko. Tama po kayo, sir. Pero mas kailangan po ako ng nanay ko ngayon, lalo at busy din po yung kuya at ate ko dahil may mga pamilya na sila. Sagot nito sa akin. Sa pagkakataong ito naman, hindi siya makatingin sa akin ng diretsyo at pinipisil-pisil ang mga daliri niya. Mukha siyang batang nahuli sa paggawa ng kasalanan. Valid naman ang reason niya at wala naman akong ibang dahilan para pigilan siya. Kaya tumango ako bilang pagsang-ayon. Hintayin mo ako rito at kukuha lang ako ng pera na maaring makatulong sa iyo at sa nanay mo. Sabi ko at tumalikod para umukyat. Nang bigla itong magsalita. Hindi na po, sir. Hindi po ako tatanggap ng kahit ano pang tulong mula sa inyo dahil napakalaki na rin ang naitulong niyo sa pagpapagamot sa nanay ko. Saad nito, ngunit hindi ako papayag. Mabuti naman ang naging trabaho niya rito. Kaya karapatan niya ang mabigyan ng tamang pasahod. I insist. Tanggapin mo na iyon kahit hindi na para sa sarili mo, kung hindi para lang sa nanay mo. Sagot ko at tuluyan niyang umakyat. Hindi ko na pinansin ang pagtutol niya. Napagpasyahan kong bigyan siya ng 150,000 pesos at siguro naman ay malaking tulong na ito sa kanya. Ngunit nang bumaba ako ay wala na ito sa sala at isang maliit na sulat na lamang ang naiwan sa mesa. Agad ko itong kinuha at binasa ang nilalaman. Sir,
Hindi ko po talaga matatanggap ang perang alok ninyo dahil hanggang ngayon ay nilalamon pa rin ako ng konsensya ko dahil sa laki ng kasalanan ko sa inyo ni ma'am. At alam ko pong walang kapatawaran ang nagawa ko. Pakicheck nyo na lang po ang mga CCTV ng bahay ninyo noong araw na umuwi si ma'am galing sa doktor. At mula roon ay mapagtatanto nyo. Kayo na ang maaring magdala sa inyo ng katotohanan. Patawad po kung ito lang ang maari kong maibigay na tulong sa inyo. Hanapin niyo po yung lalaking naghatid ng bulaklak noong araw na nagkagulo kayo ni Ma'am Christina. Siya po ang maaring makatulong sa inyo upang malaman ang katotohanan. Risa. Ilang ulit kong binasa ang sulat na nasa kamay ko bago tuluyang mag-sink in sa utak ko ang ibig sabihin ng nilalamang iyon. Hindi ko maintindihan kung bakit bigla akong kinilabutan at kinabahan sa nilalaman ng sulat na ito. Bakit nga ba hindi ko naisip na i-check ang mga CCTVs nang sabihin sa akin ni Christina na may nagpadala sa kanya ng mga bulaklak at notes under my name? I was blinded with my rage and jealousy that I was not able to think straight at that moment. At bigla ay pumasok sa isip ko si Christina. Where is she? Why I didn't see her around when she's always everywhere in the house? Biglang bumilis ang tibok ng puso ko sa kaba at agad ko itong tinungo ang kusina. Wala siya roon. Pinuntahan ko ang lahat ng sulok ng mansyon, ngunit ni anino niya ay hindi ko nakita. Lalong dumagundong ang dibdib ko sa pag-aalala at dumiretso ako sa mga gwardya ko. Good morning ho, sir. Halos magkapanabay na bati ng dalawang guards. Halata ang kaba sa mukha ng mga ito dahil siguro sa madilim kong mukha. Nakita niyo ba ang Ma'am Christina niyo? Tanong ko kaagad sa kanila. Seryosong seryoso ang itsura ko ngayon, kaya alam kong nadagdagan ang takot ng dalawang nasa harapan ko. Sir, hindi po. Hindi pa naman po lumalabas si ma'am. Magalang na sagot ni Juan. Bahagya pa itong napalunok nang mapadako ang mga mata ko sa kanya. Opo sir, ako man hindi ko po nakikita si ma'am ngayong umaga. Dagdag pa ng isa. Wala siya sa loob ng bahay at ginalugad ko na ang lahat ng parte nito. Ngunit hindi ko siya nakita. Angil ko sa kanila. Nagkatinginan ang mga ito bago muling lumingon sa akin. Sir, maliban po roon kay Risa ay wala pa naman po hong ibang lumalabas ngayong araw. Kagabi naman po ay kayo ang pinakahuli pumasok dito at wala pang umaalis mula noon hanggang ngayon. Maagap na paliwanag nila. Nagtagis ang aking bagang at nagdilim agad ang paningin ko. Pinagloloko ba nila ako? Paanong wala sa buong bahay ang asawa ko pero hindi naman daw siya lumalabas? Lalong umiinit ang ulo ko at tila nauubos na ang pasensya ko. Show me the CCTV footage since I entered the gate last night. Utos ko at agad namang tumalima ang mga ito. Pumasok kami sa pwesto nila kung nasaan ang computer monitor na nagpapakita ng lahat ng kaganapan sa loob at labas ng bahay. I almost stumbled on my feet when a video of Christina trying to climb the fence was showed in the video at almost 2 in the morning. Naroon din ang paglapit ni Riza sa kanya hanggang sa matulungan siya nitong makaalis. Matalim na tingin kaagad ang ipinukol ko sa dalawang lalaking nasa harapan ko ngayon na parehong napayuko at parang mga batang nahuli sa kalokohan nila. How could this happen? I asked without masking the anger in my voice. They both trembled with how I uttered my query. I'm going to fire all the guards for this. Sir, nasa likod po ako nung time na iyan dahil pumutok yung ilaw sa likod. Mabilis na sagot ni Juan. Kaya dumako ang tingin ko kay Marlon, gaya ni Juan, ay halos manganig ito sa nerbiyos. Sir, inutusan po ako ni Riza na kumuha ng martilyo sa bodega sa likod dahil may aayusin daw siya sa kwarto niya. Halos hindi siya makatingin ng diretso sa akin habang nagsasalita. I saw my wife turn to look at the house with eyes full of tears before finally leaving. She's carrying one bag
and it only meant one thing. She left for good. No, this can't be happening. Kahit malamig ang pagtrato ko sa kanya, sigurado akong hindi niya ako iiwan. I immediately ran inside the house and called my men to start searching for her. Then, I went back to the guardhouse to check the CCTV recording of the day that Riza had mentioned in her letter. Makalipas ang 3 taon at 8 buwan. Christina, may bisita ka. Ang daming dala. Excited na pagbabalita ni May sa akin. Kasalukuyan kong inilalabas sa oven ang mga cupcakes na katatapos ko lang lutuin. Nilingon ko siya pagkatapos kong maibaba ang mga hawak ko. Sina Henry at Ian. Nasaan? Tanong ko sa kanya at ipinagwalang bahala ang sinabi niya. Sumimangot agad ito at lalong lumapit sa akin. Sinadya niya pang hulihin ang mga mata ko para maituon ng buo sa kanya ang pansin ko. Hoy, labasin mo na yung bisita mong pogi at pinagkakaguluhan na ng kapitbahay natin. Pagpipilit pa nito sa akin. Ang sinasabi niyang bisita ay si Congressman Alexander Makatangay ng 1st District ng Ilocos Norte. He is still a bachelor at the age of 29 at sikat siya sa buong bansa dahil sa ang kiniyang kagwapuhan at galing sa pumumuno sa nasasakupan niya. Ito na ang huling termino niya bilang kinatawan ng distritong ito dahil gusto raw nitong tumakbo sa mas mataas na posisyon sa susunod na eleksyon. Nagkakilala kami noong kunin kami ng aming mayor para mag-cater para sa 50th birthday nila ng asawa nito. Agaw atensyon si Alexander noon dahil nga sikat na negosyante rin ang pamilya niya sa buong bansa. Mula nga noon ay nagpakita na ito ng interes sa akin kahit alam niyang may mga anak na ako. Walang nakakaalam ng tunay na estado ko dahil ang alam lang nila ay nabuntis ako at naghiwalay kami ng nakabuntis sa akin. I tried my best to forget the past. That's why I kept everything a secret. Hindi ako nakatapos ng degree sa culinary pero nakatapos pa rin ako ng short course in cooking and baking in almost 7 months. Kaya bago ako nakapanganak ay nakapag-establish ako ng catering services and party needs na naging malaking tulong para maitaguyod ko ang mga anak ko. Yes, I gave birth to twins whom I named Henry and Ian. I kept them hidden all the time too. Dahil kapag may makakita sa kanila, malalaman agad kung sino ang tatay nila. They were literally a small figure of their father. I stayed away from social media and internet because I didn't want to take the risk of being found by anyone in the past. Mahigit 3 taon na rin akong walang balita sa mga magulang ko. Matutuwa kaya sila kapag nakita nila ang mga anak ko? Pero maayos at tahimik na ang buhay namin ngayon. Kaya ayoko nang bumalik pa at baka masaktan lang akong muli, lalong-lalo na ang mga bata. Oo na, sige na, lalabas na ako. Ikaw na muna ang bahala rito at ipak mo na rin iyong mga 100 pieces na order ni Mrs. Santos. Sagot ko sa kanya, saka hinubad ang suot na apron. Inayos ko ng konti ang buhok ko na medyo nagulo dahil sa ginagawa ko kanina. Nang masigurong ayos na ang itsura ko, ay saka ako lumabas para harapin ang bisita. Kitang-kita ko kung paano nagsisilipan ang mga kapitbahay sa bisita ko na ngayon ay nakikipaglaro sa mga anak ko habang ang mga bodyguards ay nakabantay sa may pinto. Nasanay na rin ang mga bata sa kanya kaya malapit na ang loob ng mga ito sa kanya. They even call him Uncle Alexander. Hi, bati ko sa kanya. Napaangat agad ang mukha nito at saka tumayo nang makita ko. Ang lapad din ng ngiti niya kaya napangiti na rin ako. Hello Christina, how are you? Tanong nito at muling naupo. Ako naman ay umupo sa gilid na bahagi ng sofa at kinuha ang atensyon ng mga bata. Nagtatakang lumingon sa akin ang mga anak ko habang hawak-hawak ang mga bago nilang laruan. At sigurado ako
kung kanino na naman galing ang mga ito. Napabuntong hininga ako bago kinausap ang mga bata. Henry, Ian, what did I say when we have a visitor? Banayad na tanong ko sa kanila. They are 3 years old and a few months now, but they are bigger and taller than the usual build of a 3-year-old. Behave. Matinis na panabay na sagot nila, kaya halos matawa ako dahil ang cute-cute nila habang sinasabi iyon. Inilalayan pa nila ang isa't isa nang tumayo sila mula sa pagkakasalampak sa sahig. Then, will you please go to your room for a while so that Uncle Alexander and I could talk? Marahan kong pakiusap sa kanila at sabay naman silang tumango at pinulot ang mga laruan nila at bigla nilang tumakbo papunta sa kwarto nila. Anong atin? Nakangiting tanong ko kay Alexander nang makaalis na ang mga anak ko. Nakatitig lamang ito sa mukha ko habang nakangiti, kaya medyo naaasiwa ako. Umiwas na lamang ako ng tingin para hindi masalubong ang mga mata niya. Alam mo naman kung bakit ako nandito. Seryosong sagot nito, kaya nalusaw ang ngiti ko. Napabuntong hininga tuloy ako. Mabait, maginoo, guwapo, at mayaman si Alexander. Kaya lang, wala talaga akong maramdaman para sa kanya, kundi pakikipagkaibigan lang. Kahit lumayo ako kay Charlie at pinipilit ang sarili kong kalimutan siya, hindi ibig sabihin noon na handa na akong magmahal muli. Alexander, hindi pa kasi talaga ako handang magmahal ulit. Saka pakiramdam ko, hindi ako bagay sa'yo. You deserve someone better. Iyong buong buot, iyong iyo lang. Hindi katulad ko na may lamat na. Tugon ko. Mula pa man noon, ay naging honest na kami sa isa't isa. Kaya nga siguro, naging malapit kaming magkaibigan. Dahil kahit hayagan ang pagkakagusto niya sa akin, ay hindi naman niya ako pinipilit sa gusto niya. Siguro nga kung mas nauna ako siyang nakilala, baka nagustuhan ko rin siya talaga nang higit pa sa isang kaibigan. Do you still love your ex? Malungkot na tanong nito. Well, technically, we're not exes dahil hindi naman talaga kami naghiwalay legally. But for his question, I really don't know, Alexander. Ang concentration ko lang talaga ngayon ay ang mga anak ko at wala nang iba. As for myself, wala pa talaga akong balak. Diretsahang sagot ko. He gave me a faint smile. Minsan, naaawa rin ako sa kanya dahil kahit ilang beses ko na siyang tinanggihan ay hindi pa rin nagbabago ang pakikitungo niya sa akin. Sometimes, I hate myself because I know I'm hurting him. Lahat na lang ng mahalagang lalaki sa buhay ko nasasaktan ng dahil sa akin. First is my Kuya Andrew, tapos si Charlie, at ngayon naman si Alexander. Isa yata akong malaking sumpa sa mga kalalakihan. As long as you don't have anyone in your life now, hindi ako titigil sa panunuyo sa'yo. Malay mo, dumating ang araw na mabighani ka rin sa akin, di ba? Sabi nito na may konting biro, kaya napangiti ako. Darating nga kaya ang araw na iyon? Hindi ako sigurado, kaya ayaw kong paasahin si Alexander dahil ayaw kong lalo siyang masaktan. Nga pala, congratulations! Hindi pa man nagsisimula ang kampanya. Ikaw na naman ang number 1 sa survey. Pagbati ko sa kanya at tumawa lamang ito at bahagyang umiling. Alam mo, mas mapapahalal siguro ako sa tao kapag nagkaroon na rin ako ng pamilya. Gusto na rin naman nilang magkaroon ng first lady ang first district. Makahulugang saad nito saka kumindat sa akin. Sanay na ako sa mga ganitong patutsyada niya sa akin, kaya napapailing na lamang ako habang nakangiti. Alam mo, malas din iyong mapapangasawa mo kung sakali. Ako naman ang nagbiro sa kanya
at napanganga ito. Mariin kong pinagdikit ang mga labi ko para pigilang kumawala ang tawa ko. Kumunot kasi ang noo nito at biglang naguluhan ng itsura. "You're a bully, Christina. It doesn't really suit your beautiful face." Asik nito sa akin pero tinawanan ko lamang siya. "Isipin mo, iyong ang dami ng babaeng nagpapakamatay para lang mapansin mo. Tapos, may isa ka lang pipiliin? Anong mangyayari sa babae? Siguradong mumurahin at lalaitin ng mga fans mo." Pabirong banat ko at saka tumawang muli. "Well, those ladies are nothing to me because my heart already belongs to someone who is unfortunately cold-hearted." Tudyo pa nito. But I only rolled my eyes. I'm not cold-hearted. Takot lang masaktang muli. Ganoon pala iyon. Kapag nasaktan ka na ng dahil sa pag-ibig, parang takot ka nang sumugal ulit. Kasi ang iniisip mo, baka masaktan ka lang ulit. Siya nga pala, next month, darating dito yung mga sponsors natin para sa nuclear power plant project ng ating probinsya dito sa Ilocos. And they will be staying here for a week. So I want you to be one to cater for their foods for the whole week. Maya-maya ay pagbibigay alam nito sa akin. Agad naman nagliwanag ang mukha ko sa good news na ito dahil sigurado na naman ang kita namin. "Wow! Thank you po, Congressman." Pabirong pagpapasalamat ko sa kanya. But I am genuinely thankful for the opportunity. Sa ngayon, ay nag-iipon na ako para sa trust fund ng mga anak ko. Gusto kong masecure ang future nila para hindi sila mahirapan sa buhay. "You're always welcome, ma'am." Preskong sagot naman ito kaya hindi ko maiwasang matawa na naman sa kalokohan niya. "But I have a favor to ask, please," he suddenly pleaded. Sumeryoso ang mukha niya kaya bigla akong kinabahan. "Favor? What favor?" Nalilitong tanong ko sa kanya. Siyempre, kung siya tinutulungan ang business ko, siyempre, ako bilang kaibigan willing din siyang tulungan sa abot ng makakaya ko. "Please, pretend to be my girlfriend that whole week." Pakiusap nito at hindi ko alam kung matatawa ba ako o ano sinabi niya. Kasi para siyang nagbibiro na parang hindi rin. Dumagundong tuloy ang dibdib ko sa gusto niyang ipagawa sa akin. "What? Ano na namang kalokohan iyan?" Natatawang tanong ko. Actually, dinadaan ko lang sa biro. Pero kinakabahan talaga ako. Walang problema sa parents ko dahil okay lang sa kanila. Kahit wala pa akong girlfriend o kahit hindi ko pa isipin ang pag-asawa. But my lola is different. I'm sure, magi-invite na naman iyon ng maraming mga babae or mga anak ng ibang politiko para ireto sa akin. It's very annoying. I tell you. Halatang halata sa mukha niya ang pagkayamot habang nagsasalita. Mahal na mahal ni Alexander ang lola niya dahil siya ang paborito nitong apo. Kaya minsan kahit labag na sa loob niya ay pinagbibigyan pa rin niya ito. Naaalala ko pa noong muntik na siyang ipakasal sa anak ng isang senador and he even had to hide her para lamang hindi siya mahanap ng lola niya. Natatawa pa rin ako hanggang ngayon kapag naaalala ko iyon. Gaano ka naman nakasisiguro na maniniwala ang lola mo? Malakas kaya ang radar noon. Naku, mamaya ako pa ang mapag-initan. Katwiran ko. Kumibot ang kilay nito at bahagyang tumaas ang gilid ng mga labing niya. Nagliwanag din ang mukha niya sa sinabi ko. Nalito tuloy ako sa reaksyon niya. My family knows that I'm courting you. So, it will be believable as long as you do acting good.